May I ask everyone to please kneel for the prayers of Oratio Imperata for COVID-19. Let us all pray. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless our efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted, may they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Our Lady, Health of the Sick, Saint Joseph, Saint Raphael the Archangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Saint Rita of Cassia, Saint Agustin, Santa Monica. Please be seated for a while. Good afternoon, brothers and sisters in the Lord. By God's grace, we come together to take part in this Eucharistic celebration. Today, we are celebrating the feast of Chair of St. Peter. At the same time, we are now on the third day of Novena Mass in honor of the Holy Face of Jesus. The theme is the radiant face of Jesus that accompanied Filipinos through the 500 years of Christianity. As we begin this holy sacrifice of the Mass, let us remember the intentions of our sponsors in this afternoon celebration. Mrs. Emma Canlas and family, Mr. Paulo Canlas and loved ones, Mr. George Canlas and family, Mr. Edward Canlas and family, Miss Christina Canlas and loved ones, Legacy Through Sacrifice and Services Foundation Incorporation, Crusaders of the Holy Face of Jesus, Santa Ana Chapter, Crusaders of the Holy Face of Jesus, Candaba, Pasig Chapter, Crusaders of the Holy Face of Jesus, San Isidro Chapter, Bacolor, Mr. Francisco Capati and family, Mr. and Mrs. Nick Gabaon, Mrs. Evelyn Yadaw, Mrs. Marieta Mateo Dizon, Mr. and Mrs. Eduardo and Benerisa Manarang, Nanay Fe, Mrs. Alice Kayanan and family, Bernadette Sunga and family, Sis Rosie de los Santos, Sis Rosie Janet Trinidad, Sis Merneli Magpayo, Sis Mirna Gatus, Michelle Soliman, Rodora Estacio, Sis Pena Francia Gomez, Sis Marie David, Sis Mila Benin, Sis Gloria Galang, Sis Esther Santiago,
Sis Amparo Capulong, Maribel Capulong, Josie Mangaluz, Gloria Cinco, Anita Carlos and family, Adela Di Macali and family, OLGS family, faculty and their families, Erlinda Mendoza, Beth Magkaling, Krising, Irene Surla, Mila Nara, Shirley Santos, Clave Infante, Eric Winnie Gopez and family, Neil Erwin and Michelle Gopez and family, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Mr. and Mrs. Angelita David, Alan Genevieve Hila, Joe Rose Tolentino and family, Dealca family, Rosario Bondok, successful operation and speedy recovery of Glenn Pagyo, protection and safety, Joshua Macabali, birthday, Rosel Timbol, Marife Palma, Thanksgiving, Peña family, De La Paz family, Sikat family, Adora de Leon, Adora de Leon, Sunga and family, Mr. Jesus and Mrs. Leia Sarmiento and family, Loretta and Edward Perez, Leonida Palma, Howell Manarang and family, Janine Manarang Yamson, Mr. and Mrs. June Yamson and family, Mr. Romy Presantos, Celi Canlas, Lourdes Sikat, Gloria Sikat, Helen Baluyut, Net Sibal, Epen Custorio and family, LBNHS faculty and their families, special intentions of Tessie Wu, Jess and Tess Apolinario, Arlene Olalia, Sally Sampang, Timothy J. and Jet Paul Apolinario, Carmen Peña, Safe Travel, Julie Patricia for guidance and protection, Mr. and Mrs. Belinda Francisco and family, Mr. Boy De Leon and family, Mrs. Elizabeth Sun and family, Mr. Felicito De Leon and family, Ate Nida Manalad, Loretta Perez, Marife Palma, Carmelita Guevara, Mr. and Mrs. Albert Z. Kauleng, Mr. Peter Dison and family, Hermencia Hipolito, Norma Ignacio, Jezaret Manarang, Marites Gomez, Yolanda Canlas, Rebecca Cabrera, Paul Reginald Mateo Yadaw for the board exam, Andre and Rohan De Leon, Mr. and Mrs. Malvin Manarang and family, Susan Katakutan, Mr. Bert Peñaranda, Violeta Matic and family, Irene and Chris Mendoza, Gloria Ferrer and family, Florenda De Leon, healing and recovery of Ruel Cagayan, Percy Palma, Felicito De Leon Sr., Raquel and Greg Ortilio, Cecilia Saclamentao, Beatriz Cadina, Marlon Tuason, Nico Del Miranda, Allen Hilario, Eduardo Terga, Rita Magpayo, Agnes Piezas, Olive Rebamonte, Evelyn Iliano, Crismel Dialca, Rolly Bayot, and for the souls of Ren, Marlon, Nicolette, Manuel, Alvin, Roland, Angelito, Dr. Marta, James, Miguel, Severino, Carlota, Maribel, Jomar, Frederick, Juanito, Ramon, Severino, Catalina, Monica, Rodrigo, Catalino,
Servander, Virginia, Lucy, Dante, Artemio, Maria Lourdes, Salvador, Dominga, Florentino, Domingo Senior, Jose, Erlinda, Domingo Jr., Monsignor Felicito, Carlos, Mark, Rita, Manuel, Romeo, Marcelo, Bernarda, Felipe, Leonarda, Mark Lester, Lucia, Zenic, Jeannie, Teresita, Manuel, Niver Bulling for the 40 days, Saturnina 40 days, Elizabeth, Rosario, Kirby Hendricks, Christina, Avelino, Alejandra, Jerwell, EJ, Ruben, and all souls in the purgatory. Please rise and join the Amare Choir in singing the entrance hymn as we welcome our Mass Presider, our very own Reverend Father Arnie Serrano. Join in the heavenly feast.
Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Good afternoon to everyone. Good afternoon, Father. And today, on the third day of our preparation for the feast of the holy image of our Lord, we celebrate the chair of St. Peter the Apostle. So we remember the most special way the successor of St. Peter, our present Pope, Pope Francis. So my dear brothers and sisters, we now acknowledge our saints and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. Grant
we pray, Almighty God, that no tempest may disturb us, for you have set us fast on the rock of the Apostle Peter's confession of faith. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated and let us now listen to the Word of God. A reading from the first letter of Saint Peter. Beloved, I exhort the presbyters among you, as a fellow presbyter and witness to the sufferings of Christ, and one who has a share in the glory to be revealed. Tend the flock of God in your midst, overseeing not by constraint, but willingly, as God would have it, not for shameful profit, but eagerly. Do not lord it over those assigned to you, but be examples to the flock. And when the chief of shepherd is revealed, you will receive the unfading crown of glory. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. In verdant pastures, He gives me repose. Beside restful waters, He leads me. He refreshes my soul. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Even though I walk in the dark valley, I fear no evil. For you are at my side, with your rod and your staff that give me courage. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. You spread the table before me in the sight of my foes. You anoint my head with oil, my cup overflows. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Only goodness and kindness follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord for years to come. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. The Lord is my shepherd.
Gospel. You are Peter, and upon this rock I will build my church. The gates of the netherworld shall not prevail against it. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus went into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter said in reply, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father. And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Please be seated and let us now listen to the homily. Gandang hapon po ulit sa lahat. Gandang hapon. So nasa ikatlong araw na po tayo sa ating paghanda para sa pista ng banal na larawan ng mukha ng Panginoon, the Holy Face of Jesus, na hindi natin sigurado kung ganito nga, na wala naman talaga tayong actual na picture, na image ng Panginoon. Pero ito po yung isang description natin sa kanyang mukha, isang banal na itsura, na maamo, mabait, na maawain, at ang mukha niya yung mukhang madaling lapitan, na hindi matatakot kahit ikaw ay nagkasala. Kaya napakaswerte po ni San Pedro dito sa ating Ebanghelyo. Si Pedro ang sasabihin nating saksi sa physical na itsura ng Panginoon. Si Pedro na nakaharap mismo ang Panginoon. At marami siyang pagkakataon at karanasan na kasama ang Panginoon. Dito nga, nung sabihin ni Pedro, "You are the Christ, the Son of the living God." Tinignan siya ng Panginoon. No? Ano kayang naging pakiramdam ni Pedro? Nung tinignan siya ng Panginoon, "Simon, son of Jonah," sabi niya, "Blessed are you." Siguro napaka-proud ni Pedro nung ni Simon Peter nung sabihin ng Panginoon ito sa kanya. No? Imagine getting praise from Jesus the Master. Para bagang pinapalakpakan siya, pinupugayan sa tama niyang sagot.
Pero ganun pa man, nilibanagan siya ng Panginoon na hindi naman talaga dahil magaling ka, kaya yan nasabi mo, kundi it was God Himself who revealed this to you, sabi niya. Ilang beses na na-encounter ni Pedro itong banal na mukha ng Panginoon. Tatandaan niyo po ba, ilang linggo pa lang yung nakakaraan, noong ang ebanghelyo natin nakakuha ng hindi mabilang-bilang ng mga isda, si Pedro at ang kanyang mga kasamang alagad. Kasi sabi ng Panginoon sa kanila, ilayo niyo ng konti ang inyong bangka at ihagis niyo yung mga lambat. Sabi ni Simon Peter, Panginoon o Rabbi, sabi niya, magdamag na kaming ng isda, wala kaming nakuha. Pero dahil sinabi mo, I will obey, sabi niya. At inilayo ng konti yung bangka, inihagis ang lambat, at lo and behold, ang daming isdang nahuli. Kaya dito parang napatingin siya sa Panginoon. Again, a witness to the holy face of Jesus. At nakita ni Simon Peter ang kanyang kahinaan, ang kanyang karupukan, ang kanyang pagiging makasalanan before this holy face. Panginoon, lumayo kayo sa akin. Ako isang taong makasalanan. Pero isa rin sigurong dramatic na pagtatagpo at siguro magiging eyeball to eyeball yung eyeball na pagtitinganan ni Simon Peter at ang Panginoon, nung dinakip na yung Panginoon, nasa loob na siya ng pretorio. At before that, sabi ng Panginoon sa kanya, kasi sabi ni Simon Peter, I will give my life to you. Iaalay ko ang buhay ko sa iyo, sabi ni Simon Peter. Pero sabi ng Panginoon, are you going to really offer your life for me? Tandaan mo, sabi niya, hindi, bago, you'll deny me 3 times before the cock crow, sabi niya, no? Di ba? Dalak ng manok. At yan nga po, nung dinakip ang Panginoon at pasunod-sunod si Simon Peter, dadaan sa loob sa pretorio na yon, at 3 times na niyang na-deny na hindi man kilala yung taong yan, sabi ni Peter. At tumilaw kang manok, at according to the story, nagkita yung paningin ng Panginoon at saka si Simon Peter. Parang yung nagkatagpo ang kanilang paningin. At alam natin ang naging reaksyon ni Peter. Umiyak siya. Just looking at the holy face of the Lord, nakonsensya siya. At sinisi niya ang kanyang sarili kung bakit he denied the Lord 3 times. Pero anyway po, after the resurrection, ito na naman. One morning, after breakfast, after the Lord has prepared breakfast for them, hiniwalay niya si Pedro among the apostles. Ito na yung resurrection story. And Jesus asked Peter yung classical na tanong, do you love me? And there na, yung face-to-face silang dalawa. Ang maamong mukha ng Panginoon, na siguro dito hiyang-hiya si Simon Peter for he denied him 3 times. Pero yon, Peter before the Lord proclaimed and declared his love for the Lord. Lord, you know that I love you. Kaya ito po si Simon Peter, kung mayroon talagang saksi sa kabanalan, sa pagiging maamong mukha ng Panginoon, ay siya na mismo. At kawawang tayo
wala na yung mukhang yon. But then siguro, we don't need to look at this picture. Para sa akin po ngayon, ang mukha ng Panginoon ay nasa mga mukha ng kanyang mga alagad. Nasa mukha ng mga sumusunod sa kanya. At tayo yon. At ang mukha ng Panginoon ay ang mukha ng pagmamahal. Ang mukha ng kabutihan. Ang mukha ng kabaitan. Kaya tayong lahat po, kung gusto natin ipakita sa tao ang mukha ng Panginoon, yan ay sa pamamagitan ng ating kabutihan, ang ating pagiging mapagmahal, ang ating kagandahang loob. Kapag yan ang ginagawa natin sa buhay natin, pinapakita natin sa tao kung anong klaseng mukha mayroon ang Panginoon. Sa ating pagiging magandang loob, kabaitan, pagiging mapagmahal, na tayo naman naging recipients, na tayo lahat nakinabang sa pagmamahal na ito ng Panginoon. Tayo naman beneficiaries ng kanyang kabaitan at kagandang loob, ng pagiging maawain niya. Tayo mismo ang sumasalamin sa mukha ng Panginoon sa ating kapwa-tao. Kaya yan po'y ating misyon, naway makita nga ng mga tao ang mukha ng Panginoon sa ating ngayong mga alagad niya. Ika nga po, nung ako'y nag-aaral pang pari, kami raw mga pari mga alter Christus. Ibig sabihin, other Christ. Pero siguro hindi lang dapat kami. Nung bata po ako parang gano'n ang nangingibabaw sa aking isipan, sa aking sa aking pagka-inosente. Pag naging pari ako, mukha ng Panginoong iharap ko sa mga tao. Pero siguro hindi lang kami mga pari, tayong lahat na nabinyagan, na sumusunod sa kautusan at mga aral ng Panginoon, tayong lahat, sinasalamin natin ng itong banal na mukha ng Panginoon. At sa araw pong ito isang ipinagkaloob na biyaya ng Panginoon kay Simon Peter ay ang maging pinuno ng bagong silang na simbahan. Siya ang napusuan ng Panginoon na pangunahan ang bagong silang na simbahan. At ito'y nilalarawan nitong luklukan or upuan. Alam niyo po, tayo mga Katoliko, kung hindi tayo Katoliko, at first time natin makikita yung mga Catholic practices, siguro mawiwirdihan tayo. Kung hindi ako Katoliko, sasabihin ko sa inyong mga Katoliko, napaka-weird ninyo. Ano naman yung mga pinagdiriwang nyo yan? Selebrasyon. Mayroon ng krus, mayroon ng abo, mayroon ng mga palaspas. Tapos pati upuan, pinagdiriwang ninyo. Hindi ba kayo para mga TANGA? Pag ganyan, napaka-weirdo. Bakit mo naman pagdiriwang ang upuan? At siguro, kung hindi ako Katoliko, sasabihin ko, siguro, talagang napakahalaga ng upuan ito. Inupuan mismo ng unang pinuno ng mga Katoliko na si St. Peter. Kaya napipreserba. Napreserba nila yung upuan ni Pedro. Ang tagal-tagal na nun. Yung ang bahay ni Jose Rizal na 1800s pa lang o 1700s, may napapabayaan na. Ano pa lang yan, mga 1800s pa lang. Samantalang si Peter, yung upuan niya, kung inupuan niya talaga to, unang siglo pa ng unang siglo pa. Hindi yan tanda-tanda na. Saan kaya naka-exhibit? Ano kayang museum ang kinalalagyan itong upuan na to? Ganito po yung ating mga pagtatanong siguro, kung hindi tayo Katoliko. Ang inisip natin pag chair of Peter, ay yung actual at physical na upuan.
Pero hindi po ganun. Ang upuan po rito, the chair of Peter, stands for the authority and power that was given by the Lord to Saint Peter to lead the church. Ang upuan lang po ay isang larawan ng kapangyarihan, ng paglilingkod, ng pangongobyerno, ng pinakapinuno o pinuno ng simbahan. Kaya ang ginugunita po natin dito ngayon hindi man si Peter kundi itong authority to govern na sinisimbolo ng chair. At incidental lang na si Peter ang unang pinagkalooban nitong kapangyarihan. Pero mayroon pang sumunod pagkatapos niya. Sa parabagang ang Panginoon na nagtatag ng kanyang simbahan, hindi niya hahayaang walang mamumuno. Titiyakin niya na mayroong laging kahalili, papalit, katapos na nanungkulan ng isa, na pag namatay ang isa, mayroon siyang maging kapalit para hindi mapuputol ang pag-akay, ang paglilingkod dito sa simbahan. Kaya ito po yung chair of Peter. It stands for the power and authority that the Lord has given to the leaders of the church. At ang pinakapinuno, ngayon po yung tinatawag nating Papa. Yung Papa. Kaya tignan niyo po, mahal na Panginoon ang simbahan. Simbahan natin kasi simula nang ito'y pinangunahan ni Pedro, hindi na ito nawalan ng mamumuno. Mayroon laging kahalilian. After Peter, Linus, then hanggang maabot ngayon kay Pope Francis. Kasi ang hirap po walang pinuno. Ang hirap kasi ang pinuno ang buklod ng samahan. Ang pinuno ang umakay sa kabutihan, sa kanyang mga sinasakupan. Ang pinuno ang nangunguna sa anumang gustong gawin ng buong grupo. So, ganun din po yung simbahan. Kaya napakahalaga ng may pinuno. At yun nga, kahit gaano pa po tayo karami, bilyon na tayong mga Katoliko, pero tinuturing pa rin natin na iisa ang pinakapinuno natin, yung Papa. Though we have an invisible leader in Jesus our Lord, pero mayroon tayong visible leader na kanyang binigay, ang Papa. At kung titignan niyo po, yung mga Papa natin, ay hindi naman ngayon hindi naman yung nagmimilagro ang Panginoon na siya mismong magsasabi sa simbahan, ito ang magiging Papa ninyo. Na makakarinig ka ng tinig mula sa langit. Hindi. Kundi yung mga kardinal. Yung tinatawag po namin kardinal, among themselves, they would elect the successor nung namatay na Papa. At paano nila ginagawa? Bunutan. Ano lang? Susulat nila kung sinong gusto nila. Parang ganyan. Kaya kung titingnan niyo po, yung pagpapalit sa mga pinuno ng simbahan ay through the natural process na ginagawa natin bilang tao. Walang spectacular, walang extraordinary. At yung mga Papa po, kasama ako sa mga pari, ako mismo po, saksi ako na kahit pare-pareho kaming mga pari, iba-iba ang level ng aming espiritualidad. Iba-iba ang antas kalidad ng aming pananampalataya. There are more matured and more spiritualized. There are those who are more advanced in the faith. Siyempre, bilang tao po, ganyan naman tayo, di ba? Kahit anong larangan, meron naman talagang mas magaling, mas mabagal, mas mahina, mas maliksi. Kahit po sa anumang organisasyon,
sa anumang institusyon o kahit anumang establishmento, no? Makikita mo yung may magagaling na mga trabahador. At yan ang mga, they will rise from the ranks. Dahil magaling hanggang sa silang mapili para pamunuhan ang kabuuan. So ganun din po yung simbahan. Yung nagiging obispo natin, piling-pili sila. Though, hindi natin sasabihin mga perfecto sila. Lalo na po yung ating Papa. Pero we trust also God's grace and the wisdom that is given to the priests and to the bishops to elect the most, competent, the most spiritualized, the most matured Catholic na pwedeng pamunuan ng buong simbahan. Kaya, ayan po, no? Ito ang ating pinagdiriwang ngayon. No? So, ang pagbibigay ng Panginoon ng mamumuno sa simbahan. Kaya patuloy po nating ipagdasal ang ating Papa. At kami po bilang pari, ang nakikita lang namin sa aming sarili, kami mga trabahador lang ng mga obispo. No? We get our power from the bishops. Kung ano sasabihin ng bishop, amen lang kami. No, they can take away from us our faculties. Alam niyo po ba yan? Kung sinabi ng bishop, huwag kang magmimisa, huwag kang magbibinyag, grounded ka muna. Pwede. Tanggalin kami sa isang parokya. Sila ang authority within the church. And from these bishops comes yung binibigyan natin ng power, yung mismong Papa. At napakahalaga po na among ourselves, manatili ang pagiging obedient. Maging masunurin sa mga church authorities. Sa bagay po kami mga pare, sa aming ordination, yan ang isa naming sinusumpa at pinapangako, ang aming obedience to the bishop and to his successors. At tayo rin po bilang mananampalataya, let us continue to pledge our loyalty and obedience to the authorities of the church na itinalaga ng Panginoon. And we thank the Lord for always giving us leaders through the priests, through the bishops, through our Pope. And may Saint Peter always pray for us. Amen. Please stand. Yan po yung ating idudog sa pinatimang kahilingan, tayong lahat na pinagkakalooban ng Panginoon lagi ng mga mamumuno, mga aakay sa atin, sa kanyang simbahang itinatag na una ng pinangunahan ni St. Peter na kanyang pinili. Let us together bring before the Lord all our petitions and prayers as we say, bless your church, O Lord. Bless your church, O Lord. That Pope Francis, the successor of Saint Peter, may exercise his authority in the spirit of service, let us pray to the Lord. Bless your church, O Lord. That the Pope and bishops and those in the diplomatic service of the Holy See may become effective agents of unity in the world, let us pray to the Lord. Bless your church, O Lord. That pastors and all lay faithful may be steadfast in their faith and obedient to the magisterium of the Church, let us pray to the Lord. Bless your church, O Lord. That the sick may find healing in the ministry of the Church, let us pray to the Lord. Bless your church, O Lord. That all of us gathered together in this Eucharistic celebration, may the good Lord continue to protect us and keep us safe as we journey together towards eternal life. Let us pray to the Lord. Bless your church, O Lord.
For all our sponsors and donors of this Holy Mass, may the light of the holy face of Jesus continue to shine upon them all. Let us pray to the Lord. Bless your church, O Lord. That the faithful departed may join the saints in heaven. Let us pray to the Lord. Bless your church, O Lord. Let us pray in silence our personal intentions. Let us pray to the Lord. Bless your church, O Lord. Father, help us to become faithful followers of your Son by our obedience to the See of Peter. We ask this through Christ our Lord. Amen. Those who are ready to offer and our sponsors, you may proceed to the aisle. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this breath we
my dear brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all this holy church. Accept with favor, O Lord, we pray, the prayers and offerings of your church, that with Saint Peter as her shepherd, she may come to an eternal inheritance. For it is through his teaching that she holds the faith in its integrity through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For you, eternal shepherd, do not desert your flock, but through the blessed apostles watch over it and protect it always, so that it may govern by those you have appointed shepherds to lead it in the name of your Son. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glories without end, we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts. Heaven and earth are full of your glory, full of your glory. Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, Hosanna You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Until you come again, we proclaim your death, O Lord. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have made us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit.
Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Florentino, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially your servants among Felicito and Padre Fernando, together with Pacifico and Helen, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command, and formed by divine teaching, we now dare to sing. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as you await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. The peace of the Lord be always with you. And with your spirit. We now offer each other the sign of peace. Peace to everyone. Kapayapaan. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy, have mercy.
Behold, Jesus, our Lord and the Lamb of God, the one whom Peter followed in his life. Happy are we who are invited of this his holy meal. Lord, Lord, I am not worthy. worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo, na makibak ang di inaalintana, mga hirap na dinaranas sa tuwing ay magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan, na di naghihintay kundi ang aking mabatid, na ang loob mo'y siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo. Please kneel. Prayer for the 2022 national and local elections. For every prayer, let us answer, "Deliver us, Lord." From coercion, intimidation,
violence, and terrorism. Deliver us, Lord. From dishonesty, lies, and all distortion of truth. Deliver us, Lord. From bribery, graft, and all conspiracy for fraud. Deliver us, Lord. From gullibility to the deceptive and blindness of perspective. Deliver us, Lord. From threats, intimidation, and perseverance language. Deliver us, Lord. For every prayer, let us say, Hear us, Lord. Hear us, Lord. That conscience may always be our ultimate norm. Hear us, Lord. That the common good may always be our highest goal. Hear us, Lord. That human dignity may be respected all the time. Hear us, Lord. That the poor and the weak may always have the priority. Hear us, Lord. That care for creation may never be ignored. Hear us, Lord. That solidarity may guide the path of peace and development. Hear us, Lord. That genuine fear of God and love of neighbors may guide those who seek public office. Hear us, Lord. For every prayer, let us answer, let us pray. Shepherd of souls and Savior of the nations, politics is your gift to us, a call to serve others and grow in holiness. Guide our politics as you guide our lives. May our political engagement for voters and candidates bring glory to your loving name and help us grow in holiness forever and ever. Amen. Please be seated for a while. In behalf of the sisters and crusaders of the Holy Face of Jesus, we would like to thank all our sponsors in this afternoon celebration. Thank you for sharing your financial blessings. Thank you also for our altar servers, the lectors and commentators, Brother Jonathan, Brother Lawrence, and JM for their untiring support and services. Thank you also for our choir, the Amare Choir, for their melodious and angelic voices. Palakpakan po natin. And of course, our very own Reverend Father Arnie Serrano. Thank you, Father, for giving us your time to be with us today and for your inspiring and edifying homily. Let us give Among a round of applause. For all of you who attended this third day Novena Mass, may God grant all your intentions and petitions. God bless and be safe. Thank you and hope to see you tomorrow for the fourth day of our Novena. Novena will be at 2:30 and the Holy Mass is at 4 p.m. Please stand. Let us pray. O God, who at our celebration of the feast day of the blessed Apostle Peter have nourished us by communion in the body and blood of Christ, grant, we pray, that this redeeming exchange may be for us a sacrament of unity and peace through Christ our Lord. Amen. Karagdagan pong patalastas. No? So kahit po meron tayong 4 p.m. Mass, meron pa rin tayong 6:30 in the morning Mass. No? Yan. No? Pero sa Saturday, kasi po 9 o'clock yung Mass natin sa Novena natin sa Holy Face, siguro yun na rin yung pang 6:30. Masyado na madikit naman eh. No? So sa Saturday po, wala na tayong 6:30 a.m. Mass. Magsimba na lang kayo sa 9 in the morning para sa pangpitong Novena Mass yata yan ng Holy Face. Okay? Okay po yan. Ha? Pero bukas po kung magsisimba kayo, hindi naman ulit kayo ma-overtos kung magsisimba pa rin kayo sa hapon. No? Pwede kayo makadalawa na misa. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you all, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass ended. We now all go in the peace and love of Christ. Thanks be to God. Thank you very much po. Magandang gabi sa lahat.
Birthday. Sige po, sige po. Ate po mag-birthday. Sige, ano ko po mag-birthday. So, bawal tatalon. Ito pong mag-birthday. Yan rin mag-birthday. Bless ko lang rin mag-birthday. Kasi birthday ng side. Ito ngayon mag-birthday. Sige. O Diyos ay pami. Sa panibatan